kung titignan natin, itong ferry na to. Tapos ito yung sinasabi kong barko. Ito yung sinasabi ko na parang malaking barge na alright, magandang araw sa inyo lahat. Nandito ulit tayo ngayon sa may Mall of Asia. May bagong design dito sa ano, parang may wood type yung gilid dito. Ngayong araw mag-update ulit tayo dito sa ongoing project nitong reclamation dito sa may SM by the Bay. Naglalabasan na yung mga ano, workers dito. So diretso tayo rito. At dito nga pala sa MOA ay may expansion na nagaganap. Makikita nyo dito sa bandang kaliwa, ito yung itatayong bagong building dito. Ayan yung design. So SM offices. Ayan, ongoing construction itong 6E Com Center. Malawak din to. Malaki-laki rin yung ano, building na itatayo dito. Ayan o. Nandun na yung crane sa loob. Tapos sinisimula na yung construction dito. So ganyan yung magiging disenyo ng building. Nakikita nyo, ayan o. Ang ganda o. Para siyang pamaypay na ano. Yun. Dito kahit ganito kalayo, makikita natin yung malawak na tambak ng buhangin dito. Ayun o. Zoom natin ng kaunti. Kita nyo yun sa dulo. Ganun kataas na yung buhangin dito. Okay, so pasok tayo rito. Ayun o. Ang lawak ng buhangin. Ang taas na. Okay, so dito pa lang o. Parang sobrang taas na. Tapos meron pa ako nakikitang crane dito. Ito yung nakikita ko na parang ano, drilling ano to. Mamaya papakita ko sa inyo. Parking muna tayo rito. At pakita natin. Okay, so nandito na tayo. Tingnan natin yung mga buhangin dito. Ito nakikita natin. Itong isang hindi ko alam kung ano tawag dito eh. Basta meron siyang crane tapos parang siyang barge na malaki. Ito yung last time na nag-vlog tayo. Nakikita natin nandun siya nakapwesto. Banda ron. Ngayon nandito na siya oh. So meron din ditong barko. Parang nilipat din nila yung sakayan. Yung ferry ride dito. Dating nandun to. At isa sa napansin natin, eh parang wala naman ng bagong pagtatambak na ginagawa dito sa part na to. Kasi mukhang open pa rin to. Etong part ng dagat na to, mukhang magiging ano lang to, waterways dito. So yung pagtatambak ng buhangin is magmula dito padire-diretso dun, papunta dun. So dito parang ano na siya oh. Last time ganito na rin to eh. Flat na siya. Ang mga nakikita natin na bagong tambak na buhangin is yung banda ron sa likuran nito. Yun yung parami ng parami. Tsaka dito, yan, may bagong tambak na buhangin din dito. Ito yung bandang Pasay Harbor Reclamation. Ito, mga bago lang din to. Yung nakikita kong bagong tambak is yung banda ron. Dun. Palayo na dito sa may SM by the Bay. So, mukhang hindi naman matatabunan etong view dito ng SM by the Bay. Mukhang open pa rin naman siya. So, magiging ano lang siguro to, magiging waterways
So magiging daanan siguro ng mga ferry, kagaya nito. Mapapansin natin dito, medyo malayo nga lang pero yung banda ron, nakikita ko parang maitim pa yung buhangin. So ibig sabihin, no, kapag maitim yung buhangin, basa pa yung buhangin na nandoon. Ibig sabihin, bagong tambak lang yung buhangin doon sa likuran nitong barko na to. Etong mga buhangin na to, parang matagal na yan kasi tuyo na siya, tsaka puti na yung kulay. Yung banda ron, dark at mukhang basa at mukhang kakatambak lang dyan sa likod. Ito yung ilang mga business dito, sarado pa pag ganitong oras. Sarado yung mga rides kapag ganitong oras. Pagka umaga, usually nagbubukas lang to kapag hapon or gabi. Kaya makikita natin ngayon dito, walang gaanong tao dito sa part na to. Pero dito sa may bandang SM by the Bay, banda ron, maraming nagjo-jogging, mga naglalakad, mga nag-exercise. Ayan, ang tahimik. Maganda mamasyal dito, ganitong oras, walang gaanong tao. Talagang makakapag-exercise kayo, makakapag-jogging kayo. Tsaka ang ganda magpa-araw. Ito nga pala dito, yung expansion ng Mall of Asia, banda dyan. At may bike racing ngayon nagaganap dito. Ayan. So dito, pag tinignan natin, kitang-kita na natin yung malawak na buhangin na tinambak dito. Ayan, pahaba siya. Andito pa rin yung dagat. Ayun yung buhangin banda ron. Pahabang ganun. Alright, so ayan, ito yung barko dito. Ito, may mga bago pang tambak na buhangin dito. Tapos meron tayo nakikita doon sa dulo. Although malayo lang, hindi na maabot ng camera. Pero try kong i-zoom. May mga excavator doon, may mga bulldozer na gumagana ngayon doon. And then dito, ito matagal na to rito sa gilid. Papunta rito sa may Lime Resort. Tapos dito, ayan. Ito yung mga yate, banda rito. Malapit lang to sa may papunta ng Lime Resort and Casino. So yung nakita pala nating
barko na yan, yun yung papunta ng, yun yung binubuk papunta ng Maribeles, Bataan. So online booking siya at naka-schedule yung pagpunta niyan. So hindi yan nakapermis daw dito. Palipat-lipat kung saan i-assign ng SM, kung saan pwesto. So minsan nakikita natin yan, minsan nandito. Ngayon, dito lang siya nakapwesto. Ito yung biyahe papuntang Maribeles, Bataan. So nandito na tayo sa tulay nitong JW Diokno Boulevard. Doon tayo galing kanina sa may SM by the Bay, sa Mall of Asia. At ito yung gilid dito sa may bandang DPWH. So makikita natin dyan yung mga barko na nandun. Ito mga barko, may nakikita ko kung ano parang may mga crane sila. Ito yung trailing hopper dredger. So ito naman yung ginagamit na barko na kumukuha ng buhangin sa ibang lugar at dadalhin dito sa Manila Bay at dito itatambak. Nung nakaraang mga vlogs natin, na-feature natin kung saan kumukuha ng buhangin. Etong mga barko, dito yun sa may bandang Zambales, sa may Botolan, Zambales. So hindi lang ako sigurado kung yung mga barko na nakita natin doon sa may Botolan, Zambales ay eto rin. Or yung mga barko na yon ay galing, or yung mga barko na yon ay sa ibang lugar naman nila dadalhin yung mga buhangin na nakolekta nila magmula doon sa may Botolan, Zambales. Yun yung mga lahar na buhangin na makikita natin na nandoon sa may dulo nitong Bukaw River. So ganito yon, yung trailing hopper dredger, yan yung kumukuha ng buhangin sa ibang lugar at dinadala naman dito sa Manila Bay at tinatambak. Ngayon nakikita natin gumagalaw yung mga crane dyan, yung banda ron, yung mga crane. So mukhang dire-diretso pa rin yung reclamation na nagaganap ngayon dito. And yung cutter suction dredger naman, yun naman yung dredger na kumukuha ng buhangin sa ilalim ng dagat dito sa Manila Bay at hinihigop at itatambak dito. So makikita natin yan. Dalawang dredger yung ginagamit. So yun, yung isang barge ngayon gumagana, umaandar. Alright, maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa simpleng update natin dito sa may nagaganap na reclamation dito sa may Manila Bay. Maraming salamat and magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod na update. Thank you so much and God bless po sa inyong lahat.